Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa kung paano makakatulong ang tokwa sa mga may sakit sa bato, lalo na sa stage 3. Ang layunin natin ay maunawaan kung paano magiging magaan ang trabaho ng ating mga bato, mawala ang puyat dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi at magkaroon ng mahimbing na tulog. Mga minamahal kong kababayan, ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang ating usapan sa isang sakit na tahimik na dinaranas ng marami sa loob ng maraming taon, ang takot sa dialysis. Para sa mga nasa labas, maaaring ito ay karaniwan lang pakinggan, ngunit para sa mga nakakita ng kanilang mahal sa buhay na may hawak na health card at nagpapadialysis linggo-linggo, o sa mga nagpupuyat dahil sa 5 o 6 na beses na pag-ihi sa gabi, o sa mga nakarinig ng doktor na nagsasabing tumaas na naman ang creatinine, sila lamang ang nakakaintindi ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, pag-aalala at pagkapagod. May isang ginang na nagsabi sa akin, "Dok, lahat ng sakit ay kaya kong tiisin, pero kapag naririnig ko ang salitang dialysis, parang bumabagsak ang puso ko." Naiintindihan ko na sa edad na ito, ang pinakamahalaga para sa inyo ay hindi ang mamahaling gamot, hindi ang malalayong pangako, kundi isang ligtas, simple, at madaling paraan upang makapahinga ang inyong mga bato, guminhawa ang katawan, maging mahimbing ang tulog, at higit sa lahat, maiwasan ang pagkaugnay sa dialysis machine. Ang nakakagulat ay madalas, ang pagkakataon para sa paggaling ay hindi nagmumula sa mga mamahaling bagay, kundi sa mga pagkaing pamilyar na sa inyo at kinakain ninyo sa buong buhay ninyo. Isang pagkaing malambot, mura, ngunit kapag ginamit ng tama, makakatulong upang bumaba ang creatinine, mabawasan ang pagtatrabaho ng bato, at makabalik ang tulog pagkatapos ng maraming taon ng pagpupuyat, at ito ay ang tokwa. Marami sa inyo ang iniisip na ang tokwa ay walang lasa at walang sustansiya, ngunit ito ay isa sa mga tahimik na tagapagligtas na napabayaan ng mga may mahinang bato sa loob ng maraming dekada. Alam kong marami sa inyo ang magtataka, ano ang nakakagulat sa tokwa? Ngunit ang pagiging simple nito ang siyang himala, dahil habang ang pulang karne ay nagpapahirap sa bato, ang maalat na pagkain ay nagpapamaga ng bato, at ang mga mantika ay nagpapalabas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Ang tokwa naman ay isang malinis at magaan na protina, parang papel, na pumapasok sa katawan, nang hindi nagiging pabigat, hindi lumilikha ng lason, at hindi pinapahirapan ang bato sa buong magdamag. Mas nakakagulat pa, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang tokwa ay makakatulong upang mabawasan ang glomerulonephritis, patatagin ang creatinine, at mabawasan ang pag-ihi sa gabi, eksakto ang mga kailangan ninyo upang maiwasan ang dialysis. At ngayon, ibabahagi ko ang 10 paraan ng paggamit ng tokwa ayon sa estilo ng Puksukho Kapakanan ng Kalusugan. Madaling gawin, ligtas, epektibo, nakakapagpahinga sa bato, nakakapagpahimbing ng tulog, at unti-unting nagpapatatag ng creatinine. Kasama dito ang isang espesyal na paraan na nakatulong sa maraming kababayan na mula sa pagkatakot sa dialysis ay naging magaan ang pakiramdam at nabuhay ng malusog araw-araw. Tandaan na panoorin hanggang sa huli, dahil sasabihin ko ng malinaw ang uri ng tokwa na hindi dapat kainin ng mga may mahinang bato kung ayaw ninyong mapagod ang bato ng 1 o 2 taon pa. Mga kababayan, sa loob ng maraming taon, ang tokwa ay itinuturing lamang na isang simpleng pagkain, magaan sa tiyan at mura. Ngunit nang tingnan ko ito mula sa pananaw ng nephrology pag-aaral sa bato, naiintindihan ko kung bakit ang mga matatanda, lalo na ang mga may mataas na creatinine, madalas na umiihi sa gabi at matagal ng pagod, ay nababagay sa tokwa. Ang tokwa ay hindi na lamang isang pagkain, kundi isang tahimik na kasama, nakakapagpahinga sa bato,
nakakapagpahinga sa katawan, at nakakatulong sa mga matatanda na maging mas panatag at malusog araw-araw. Upang maunawaan ito, kailangan muna nating harapin ang katotohanan. Ang mahinang bato sa edad na 50-60 pataas ay hindi sanhi ng isang dahilan, kundi resulta ng mga dekada ng tahimik na pagkaipon. Maraming nagtataka kung bakit dati ay normal ang pagkain at tulog, ngunit pagkatapos ng edad na 55 ay nagsimulang umihi sa gabi. Sumakit ang likod, nanghina ang binti, hindi mahimbing ang tulog, at paggising sa umaga ay pagod. Iyan ang panahon kung kailan nagbibigay ng senyales ang katawan na ang bato ay unti-unting nanghihina. Mula sa edad ng katamtaman, ang mga glomeruli, ang maliliit na filter sa bato, ay nagsisimulang masira. Habang tumatanda, bumababa ang bilang ng mga gumaganang glomeruli tulad ng isang grupo ng mga manggagawa na matatanda na, mas mabagal magtrabaho, mas pagod, at mas mahina ang kakayahang magdala. Kapag mahina ang glomeruli, ang mga waste product tulad ng urea at creatinine ay hindi na ilalabas ng maayos, naiipon sa dugo, na nagiging sanhi ng pagkapagod ng katawan, bahagyang pamamaga, pananakit ng ulo, at tuloy-tuloy na pag-ihi sa gabi. Ang nakakalungkot ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik, kaya hindi alam ng pasyente kung kailan siya nagsimulang mapagod. Ngunit ang edad ay bahagi lamang nito. Subukan ninyong alalahanin, sa loob ng ilang dekada, napakarami na ninyong kinain na pulang karne, lamang loob, inihaw, pinirito, at maalat na pagkain. Bukod pa sa mga madalian na pagkain, mga taon ng pagtatrabaho ng husto at pagiging stress. Lahat ng ito ay nagpahirap sa bato sa loob ng maraming taon. Pagdating ng edad na 55-60, ang bato ay nagsisimulang ma-overload. Sa panahong iyon, nagbibigay ng senyales ang katawan sa pamamagitan ng pamilyar na mga sintomas. Pamamaga ng bukong-bukong, pag-ihi sa gabi ng 3 hanggang 5 beses, pabago-bagong presyon ng dugo, pagkapagod sa umaga, at hindi mahimbing na tulog. Hindi pa rito nagtatapos. Ang mga sakit tulad ng diabetes, mataas na kolesterol, at mataas na presyon ng dugo ay parang hangin na nagtutulak sa bato sa mahirap na sitwasyon. Ang diabetes ay nakakasira sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagpapahirap sa glomeruli na mag-filter sa ilalim ng matinding presyon. Ang mataas na kolesterol ay nagiging sanhi ng pagtigas ng mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng kakulangan ng daloy ng dugo sa bato. Lalo na ang mga may ugali ng pag-abuso sa pain relievers sa loob ng maraming taon ay mas mabilis na nanghihina ang bato. Kapag ang lahat ng mga salik na ito ay nagtipon, ang bato ng matatanda ay parang isang lumang makina na nagtrabaho ng walang tigil sa loob ng 60,070 taon. Hindi na ito sapat ang lakas upang dalhin ang mabibigat na waste products mula sa pulang karne, lamang loob, o maalat na pagkain. At dito, pumasok ang tokwa bilang isang napapanahong pagkain na nagliligtas. Ang tokwa ay naglalaman ng malinis na protina ng halaman, mababa sa purine, madaling tunawin, at hindi lumilikha ng maraming nitrogen waste na nagpapahirap sa bato na i-filter. Kapag kumakain kayo ng tokwa sa halip na pulang karne, ang bato ay parang nabawasan ang pasanin, nakakapagpahinga, at guminhawa. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming dietary plans para sa stage 2 at 3 kidney failure, ang tokwa ay inilalagay sa priority protein group. Ang tokwa ay naglalaman din ng isoflavone, isang antioxidant na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, palambutin ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato, at protektahan ang mga nasirang filtering cells. Para sa mga may mataas na creatinine level, ang pinakamahalaga ay bawasan ang pamamaga ng microvessels at bawasan ang presyon sa glomeruli. At ang tokwa ay nakakagawa nito ng natural, dahan-dahan, at walang masamang epekto. Higit pa rito, ang tokwa ay walang kolesterol
at halos walang saturated fat. Ito ay nakakatulong na maging mas malusog ang puso, mas mahusay ang sirkulasyon, at mas maraming dugo ang dumadaloy sa bato. At kapag bumuti ang daloy ng dugo sa bato, bahagyang babalik ang filtering function ng bato sa gabi. Maraming kumakain ng tokwa ng 2 o 3 beses linggo-linggo ang nagsasabi sa akin na mas mahimbing ang kanilang tulog, mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, at paggising sa umaga ay hindi na mabigat ang ulo. Ngunit ang tokwa ay nagiging tunay na epektibo lamang kapag ginamit ninyo ito sa tamang dami, tamang paraan, at tamang oras. Ipapakita ko sa inyo ng detalyado sa susunod na bahagi. Sa bahaging ito, ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay sa edad na 50,070 pointong hindi kailangan ng bato ang mga pagkaing napakaraming protina, napakaalat o napakamantika. Ang kailangan ng bato ay mga pagkaing simple, malusog, at unti-unting nagbibigay ng sustansiya ngunit patuloy. At ang tokwa ay isa sa mga pagkaing iyon. Sa pag-unawa lamang sa mekanismo ng mahinang bato at pagpili ng tamang magagaan na pagkain, makikita ninyo ang pagbabago sa inyong kalusugan araw-araw, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas alerto na katawan. Lahat ay nagsisimula sa maliliit, ngunit tamang pagbabago. Ngayon, inaanyayahan ko kayong pumunta sa pinakamahalagang bahagi, 7 paraan ng paggamit ng tokwa na makakatulong sa bato na makapagpahinga, guminhawa ang katawan, maging mahimbing ang tulog, at unti-unting mapanatili ang creatinine. At sa 7 paraan na ito, may isang napaka-espesyal na paraan na ginamit ng marami at nagsabing pagkatapos lamang ng ilang araw, malaki ang pagkakaiba ng kanilang tulog sa gabi. Unang paraan, tokwa at dahon ng mustasa, pechay. Mga kababayan, sa unang pagkain na ito, gusto kong tingnan ninyo ang isang napakagaan ngunit masakit na katotohanan. Habang tumatanda ang ating katawan, mas kailangan natin ang kalinisan, ang mga pagkaing nagpapalamig sa loob, nagpapalamig sa mga tahimik na stress na pinagtiisan ng bato sa loob ng maraming taon. At dahil dito, ang unang pagkain na pinili ko ay hindi komplikado, kundi isang pamilyar na pagkain na kinain na ng marami sa buong buhay nila nang hindi nalalaman na napakagaan pala nito sa bato. Ang malambot na tokwa na niluto kasama ng pechay. Ang malambot na tokwa ay parang seda, at ang pechay naman ay parang sariwang hangin sa umaga. 2 bagay na tila karaniwan, ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang pagkain na parang isang basong malinaw na tubig para sa bato na nagpapahinga, at nagpapagaan sa presyon ng bato nang walang anumang gamot. Ang pechay ay matagal nang itinuturing sa ating kultura bilang isang gulay na nagpapawi ng lagnat, init at pamamaga. Para sa mga bata, maaaring simple lang ito pakinggan, ngunit para sa mga nasa edad 60, 65, 70, ang pechay ay isang gulay na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga ng tubig sa katawan, nagpapagaan sa namamaga na mga binti, nagpapakalma sa bahagyang namamaga na mata sa umaga, at ang pinakamahalaga ay nakakatulong sa bato na dahan-dahang ilabas ang sobrang asin ang siyang nagpapahirap sa bato. Ang malambot na tokwa naman ay may ganap na ibang tungkulin. Nagbibigay sustansiya sa katawan ng hindi pinapagod ang bato. Ang protina sa tokwa ay malinis na protina ng halaman, pumapasok sa katawan ng tahimik, hindi lumilikha ng maraming nitrogen waste tulad ng pulang karne o seafood. Para sa mga may mataas na creatinine, ito ay mas mahalaga kaysa ginto dahil sa pagbaba lamang ng waste product, nabawasan na ang kalahati ng pasanin ng bato. Ang nakakagulat ay kapag nagtagpo ang 2 sangkap na ito, ang epekto ay hindi lamang nadagdagan, kundi parang binata ang kidney at digestive system. Isang 68 taong gulang na ginang ang nagsabi sa akin, "Doc, mula nang kumain ako ng pechay at tokwa, guminhawa ang aking tiyan at mas kaunti ang pag-ihi ko sa gabi."
Hindi iyon aksidente, kundi ang natural na tugon ng katawan kapag pinili natin ang tamang pagkain na nababagay sa ating edad. Ang sabaw ng tokwa at pechay ay hindi nagpapabusog ng tiyan, hindi nagpapainit, at hindi nagiging sanhi ng insomnia. Sa kabaliktaran, ang sabaw na ito ay nagpapainit sa dibdib, nagpapalamig sa ibabang bahagi ng tiyan, at nakakatulong sa katawan na makatulog ng natural. Kaya, ang pagkain na ito ay lalong angkop para sa hapunan o magaan na tanghalian kapag ang bato ay nangangailangan ng pinakamaraming pahinga. Para sa pagluluto, ibabahagi ko upang magawa ninyo kaagad nang hindi nag-aalala sa oras. Maghanda ng humigit kumulang 80,100 gramo ng malambot na tokwa, hiwain ng dahan-dahan upang hindi madurog. Kumuha ng isang bungkos ng sariwang pechay, hugasan ng mabuti at hiwain. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango. Maglagay ng tubig at lasahan ng napakagaan. Kapag kumulo ang tubig, ilagay muna ang pechay. Pagkatapos ay ang tokwa at lutuin ng ilang minuto pabago ihain. Kung mas simple, mas gusto ng bato. Isang maliit ngunit mahalagang paalala, lasahan ng magaan at bawasan ang mantika. Dahil sa kaunting patak lang ng toyo o mantika, mas mapipilitang magtrabaho ang bato. Makikita ninyo na minsan, ang pinakasimple at pinakamalinis na pagkain ang siyang nagbibigay ng pinakamalalim na nutrisyon sa katawan. Ang isang mangkok ng sabaw ng malambot na tokwa at pechay ay maaaring hindi elegante, ngunit nakakatulong ito sa bato na makapagpahinga, nagpapagaan sa katawan, at nagpapahinahon sa isip pagkatapos ng mahabang araw. At ang nakakagulat ay sa tamang paggamit lamang, ang pagkain na ito ay makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mabawasan ang pamamaga, mabawasan ang pakiramdam ng kabusugan, at higit sa lahat, mabawasan ang pasanin ng paglilinis ng bato, kaya nakakatulong sa creatinine na maging mas matatag sa paglipas ng panahon. Tandaan, sa edad na ito, hindi ang masarap na pagkain ang nagpapalakas sa atin, kundi ang tamang pagkain ang nagpapagaling. Ikalawang paraan, tokwa at nori seaweed. Mga kababayan, may mga pagkain na hindi maingay, hindi makulay, ngunit parang isang malamig na agos ng tubig na tahimik na dumadaloy sa loob ng katawan, na tumutulong sa bato na linisin ang mga lason na pinagtiisan nito sa loob ng maraming taon. Ang tokwa na niluto na may nori seaweed ay isa sa mga pagkain na iyon magaan, malinis, at malamig, ngunit ang epekto ay nagpapamangha sa marami. Ang nori seaweed ay isang pagkain na umiiral sa loob ng libu-libong taon sa malalaking kultura ng pagluluto sa buong mundo. Ngunit ang hindi gaanong napapansin ay ang kakayahan ng nori seaweed na sumipsip ng mga lason sa bituka tulad ng isang magaan na espongha na nagtitipon ng mga natitirang waste products. Kapag bumaba ang lason sa bituka, hindi na kailangan ng bato na mag-filter ng labis. Ito ay lalong mahalaga para sa mga may mataas na creatinine. Dahil ang pagbaba ng pasanin sa bituka ay nangangahulugan ng pagbaba ng pasanin sa bato. Ang nori seaweed ay naglalaman din ng soluble fiber at isang mahalagang active ingredient na tinatawag na fucoidan, na itinuturing na tagapaglinis ng sistema ng bato. Ang fucoidan ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, pinapahinahon ang maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa glomeruli. Para sa mga matatanda, ito ay hindi lamang benepisyo, kundi isang tagapagligtas upang maiwasan ang malalang pamamaga ng bato, ang sanhi kung bakit maraming may mahinang bato ang walang malinaw na sintomas. Kapag pinagsama ang nori seaweed sa tokwa na isang malinis na protina, ang sabaw ay nagiging isang kahanga-hangang timpla. Ang tokwa ay nagbibigay sustansiya sa katawan ng hindi pinapagod ang bato, habang ang nori seaweed ay dahan-dahang sumusuporta sa proseso ng paglilinis, nagpapalamig at naglilinis sa daloy ng dugo. Isang maliit na pagkain na sumasagot sa pinakamahalagang pangangailangan ng bato,
parehong pinapakain at pinapahinga. Ang nakakaantig sa akin ay maraming kababayan ang nagsabi na pagkatapos nilang idagdag ang pagkain na ito sa kanilang hapunan ng 2 o 3 beses sa isang linggo, guminhawa ang kanilang katawan, hindi bumubusog ang tiyan, mahimbing ang tulog sa gabi, at paggising sa umaga ay hindi na mabigat ang pakiramdam tulad ng dati. Hindi iyon nagkataon, kundi natural na reaksyon ng katawan na tinutulungan ng tama. Nabawasan ang pag-filter ng bato, nabawasan ang lason sa bituka, nabawasan ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Unti-unti ninyong mararamdaman ang paggaling sa loob. Ang paraan ng pagluluto ay napakasimple din, hindi komplikado, napakaangkop para sa mga matatanda. Maghanda ng humigit kumulang 81,100 gramo ng puting tokwa, hiwain sa tamang laki. Kumuha ng isang dakot ng tuyong nori seaweed, ibabad hanggang lumambot at hugasan ng mabuti. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango, maglagay ng tubig at lasahan ng napakagaan. Kapag kumulo ang tubig, ilagay muna ang nori seaweed upang lumambot, pagkatapos ay ilagay ang tokwa. Lutuin ng ilang minuto pa bago ihain. Kung mas simple, mas madaling masipsip ng katawan. Isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo, panatilihing malinis ang sabaw na ito, huwag magdagdag ng masyadong maraming bawang, paminta o toyo. Ang pagkain na ito ay pinakamasarap kapag pinapanatili nito ang kalinawan ng nori seaweed at ang kalambutan ng tokwa. Iyan ang 2 katangian na pinakagusto ng bato. Sa huli, gusto kong sabihin ang isang bagay na naniniwala akong mararamdaman ninyo. Minsan, ang mga pagkaing akala natin ay kakaiba ang siyang nagbubukas ng bagong landas para sa ating kalusugan. Ang isang mangkok ng sabaw ng tokwa at nori seaweed ay hindi lamang nakakatulong sa bato na mabawasan ang pasanin kundi nagpapalamig din sa puso at isip, na nagpaparamdam sa katawan na parang nalinis pagkatapos ng mahabang at nakakapagod na araw. At iyon ang dahilan kung bakit ang pagkain na ito ay inilagay sa ikalawang paraan magaan tulad ng hininga ngunit malalim, tulad ng isang panloob na paglilinis. Ikatlong paraan, tokwa at shiitake mushroom. Mga kababayan, kung ang unang 2 pagkain ay para sa pagpapalamig, paglilinis, at pagbaba ng pasanin sa bato, ang ikatlong pagkain naman ay may ibang kahulugan, ang pagpapanumbalik ng lakas ng katawan. Dahil ang mga matatanda, lalo na ang mga may mataas na creatinine, ay hindi lamang kailangan ng pahinga ng bato, kundi kailangan din ng matibay na immune system upang labanan ang mga tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa glomeruli. Ang shiitake mushroom ay itinuturing na ginintuang kabute sa lutuing Asyano. Ang espesyal na bagay na nakakaantig sa akin tuwing pinag-aaralan ko ito ay ang shiitake mushroom ay naglalaman ng beta-glucan, isang active ingredient na nakakatulong na palakasin ang natural na immune system, linisin ang dugo, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Para sa mga bata, ang beta-glucan ay isang supplement. Ngunit para sa mga nasa edad 60 pataas, ang sangkap na ito ay isang kalasag na tumutulong sa katawan na labanan ang mga malalang pamamaga na tahimik na nakakaapekto sa bato. Kapag pinagsama ang shiitake mushroom sa tokwa, na isang malinis na protina ng halaman, ang pagkain na ito ay nagiging isang uri ng malusog na protina na may kasamang anti-inflammatory na nagbibigay sustansiya sa katawan nang hindi lumilikha ng dagdag na waste product. Sa madaling salita, ang tokwa ay nagbibigay sustansiya, ang mushroom ay nagpoprotekta. Ang 2 tungkulin na ito ay nagpupuno sa isa't isa ng napakaganda. Narinig ko minsan ang isang 72 taong gulang na ginang na nagsabi na pagkatapos niyang kainin ang pagkain na ito, napakagaan ang kanyang pakiramdam at mas mahimbing din ang kanyang tulog sa tanghali. Simple lang pakinggan, ngunit ang malalim na tulog
ay palaging isang senyales na ang bato ay tinutulungan ng tama. Dahil kapag mas kaunti ang trabaho ng bato, mas nagre-relax ang katawan, mas kalmado ang nervous system, at mas mahimbing ang tulog. Isang bagay na nagpapagana sa pagkain na ito para sa mga matatanda ay ang shiitake mushroom ay nakakatulong na mabawasan ang masamang kolesterol. Alam ninyo, ang mataas na kolesterol ay unti-unting nagpapaliit sa maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa bato. Kapag lumiliit ang mga daluyan ng dugo, kulang sa sustansiya ang bato na nagiging sanhi ng mas mabilis na paghina. Kaya sa pagkain lamang na nagbibigay sustansiya sa katawan, nagpapabukas sa mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng pamamaga, ang bato ay natutulungan mula sa maraming direksyon. Ang paraan ng pagluluto ay napakasimple din. Kahit sino na mahina ang kamay at lakas ay kayang gawin. Maghanda ng 5 hanggang 7 shiitake mushroom, ibabad hanggang lumambot at hiwain. Kumuha ng humigit kumulang 80 in 1,100 gramo ng puting tokwa, hiwain sa tamang laki. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango. Ilagay ang mushroom at igisa ng bahagya upang lumabas ang aroma nito. Pagkatapos ay maglagay ng tubig at lasahan ng magaan. Kapag kumulo ang tubig, ilagay ang tokwa at lutuin ng ilang minuto pa. Maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya upang mainitan ang tiyan at makatulong sa panunaw. Napakabuti para sa mga matatanda na madalas na nahihirapan sa kabag. At ito ang pinakamahalagang punto. Huwag lasahan ang pagkain na ito ng matapang dahil ang shiitake mushroom ay natural ng mayaman sa lasa. Sa pagiging malinis lamang, ang pagkain ay magbibigay ng tunay nitong halaga. Nagbibigay sustansiya ng hindi nagiging pabigat sa bato. Ang bawat kutsara ng sabaw ng tokwa at shiitake mushroom ay hindi lamang nutrisyon, kundi isang pinong pangangalaga para sa inyong katawan. Nakakatulong ito na maging mas malinis ang dugo, mas magaan ang bato, mas panatag ang isip, at minsan ang kapayapaan ang siyang nagpapabuti sa kalusugan. Ika-4 na paraan, tokwa at patola. Mga kababayan, kung ang mushroom at tokwa ay nagbibigay ng pakiramdam ng init, suporta at proteksyon, ang ika-4 na pagkain naman ay parang isang malamig na tuwalya na inilagay sa katawan pagkatapos ng mahabang araw. Iyan ang pagsasama ng tokwa at patola. Isang simpleng sabaw na napakagaan, ngunit may kakayahang magpakalma sa nervous system at sumuporta sa tulog sa napakagandang paraan. Ang patola ay matagal nang kilala sa ating kultura sa kakayahan nitong magpalamig sa atay at bawasan ang pamamaga. Ang hindi alam ng marami ay ang atay at bato ay parang dalawang kasama sa trabaho. Kapag mainit ang atay, mapapagod ang bato. Kapag napalamig ang atay, mababawasan ang pasanin ng bato. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga may sakit sa bato na madalas na umiihi sa gabi o pagod pagkatapos ng 3:04 ng umaga ay madalas na nakakaramdam ng ginhawa pagkatapos ng tamang paggamit ng sabaw ng patola. Ang isa pang espesyal na bagay ay ang patola ay may natural na mucus. Kapag niluto, ang mucus na iyon ay parang malambot na gel na nakakatulong na mapakalma ang lining ng bituka at sumuporta sa panunaw. Ang mga matatanda, lalo na ang mga mahina kumain, madalas na nakakaramdam ng kabag o may constipation, ay madalas na nakakaramdam ng malaking pagbabago pagkatapos magdagdag ng patola sa kanilang pagkain. Kapag maayos ang panunaw, nababawasan ang dami ng lason na kailangang iproseso ng bato. Dahil dito, may pagkakataon na bumaba ang creatinine. Kapag pinagsama ang patola at tokwa, ang pagkain ay nagiging napakabalanseng. Malamig ang patola, malusog ang tokwa. Ang patola ay nagpapalamig, ang tokwa ay dahan-dahang nagpapalakas ng enerhiya. Ang dalawa ay pinagsama upang maging isang sabaw na nagpaparamdam sa katawan na magaan, malambot at madaling makatulog.
Narinig ko minsan ang isang ginang mula sa Tiangiang na nagsabi na sa pagkain lang ng isang mangkok ng sabaw ng patola at tokwa sa gabi, nakatulog siya ng tuloy-tuloy hanggang umaga, isang bagay na hindi niya naisip na mangyayari. Bahagi ng dahilan ay dahil ang patola ay may relaxing effect sa microvessels, ibig sabihin nakakatulong ito sa maliliit na daluyan ng dugo, lalo na sa mga nagbibigay sustansiya sa bato na mag-relax ng bahagya. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas napapakain ang bato, hindi nakakaranas ng vasoconstriction dahil sa stress o sa maalat na pagkain. Dahil dito, ang bato ay makakapagpahinga ng tunay at hindi mapipilitan. Sa buong magdamag, ang paraan ng pagluluto ng pagkain na ito ay napakasimple din at angkop para sa lahat ng edad. Kailangan lang ninyong pumili ng isang sariwang patola, balatan ng bahagya at hiwain ng manipis. Maghanda ng humigit kumulang 80,100 gramo ng malambot na tokwa, prituhin ng bahagya ang sibuyas upang lumabas ang aroma nito at magdagdag ng tubig upang pakuluan. Kapag kumulo ang tubig, ilagay muna ang patola dahil kailangan nito ng oras upang lumabas ang tamis. Pagkatapos ay ilagay ang tokwa, lasahan ng magaan at patayin ang apoy kapag malinaw na ang patola. Kung matagal niluto, mawawala ang linaw ng pagkain na ito. Kaya, dapat ninyong bantayan ang tamang oras. Kainin sa gabi, lalo na bago mag-alas, 7, upang guminhawa ang katawan, hindi mabigat ang tiyan, mapahinga ang bato, at maging mahimbing ang tulog ng natural. Mga kababayan, iyan ang ikaapat na pagkain, isang simple ngunit mahiwagang pagkain. Kung madalas ninyong nararamdaman na mainit ang inyong katawan, madaling tumaas ang presyon ng dugo o pagod sa pagtatapos ng araw, subukan ang pagkain na ito. Naniniwala ako na mararamdaman ninyo ang pagbabago. Ikalimang paraan, tokwa na may luyang dilaw at kamatis. Mga kababayan, ang ikalimang pagkain na gusto kong ibahagi ngayon ay isang simpleng lutuin na may malaking kapangyarihan na hindi inaasahan ng marami, tokwa na may luyang dilaw at kamatis. Tinatawag ko itong tagapagligtas ng glomeruli dahil mayroon itong tatlong katangian na kailangan ng bawat may mahinang bato, matibay na anti-inflammatory, proteksyon sa daluyan ng dugo, at pagbaba ng presyon sa filtering system ng katawan. Ang una na kailangan nating banggitin ay ang luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay itinuturing na ginintuang gamot sa parehong tradisyonal at modernong medisina. Ang curcumin sa luyang dilaw ay isa sa mga pinakamalakas na anti-inflammatory na sangkap sa kalikasan. Para sa mga may mahinang bato, ang tahimik na pamamaga sa glomeruli at microvessels ang siyang dahilan kung bakit unti-unting tumataas ang creatinine nang hindi nalalaman ng sinuman. Sa pagdagdag ng luyang dilaw sa pagkain, ang katawan ay parang nagkaroon ng dagdag na kalasag na nakakatulong na mapakalma ang mga tahimik na pamamaga na unti-unting sumisira sa filtering function ng bato. Maraming kumain ng luyang dilaw ng tama sa loob ng ilang panahon ang nagsabi na nabawasan ang kanilang pananakit, mas mahimbing ang tulog at malinaw na nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Iyan ang senyales ng pagkontrol sa pamamaga. Ang kamatis naman ay simple lang pakinggan ngunit ito ay tagapagtanggol ng mga daluyan ng dugo. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nakakatulong na maiwasan ang pagtigas ng mga daluyan ng dugo, sumusuporta sa cardiovascular system, at lalong mabuti para sa maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa bato. Kapag bukas ang mga daluyan ng dugo, mas marami ang dumadaloy na dugo sa bato, mas mahusay ang pag-filter ng bato, at napapanatili ang creatinine sa matatag na antas. Kung mayroon kayong mataas na kolesterol, presyon ng dugo o diabetes, mas dapat ninyong gamitin ang pagkain na ito dahil nakakatulong ito na mabawasan ang pasanin sa parehong puso at bato ng natural. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito sa tokwa,
isang uri ng malinis na protina ng halaman na hindi nagpapataas ng purine at hindi lumilikha ng sobrang nitrogen. Ang lutuin ay nagiging isang uri ng anti-inflammatory, protektibo, at nagbibigay sustansiya sa tunay na kahulugan. Ang espesyal na bagay ay ang pagkain na ito ay hindi nagpapataas ng lason tulad ng kapag nagluluto kayo ng isda o karne, at hindi rin ito nagiging sanhi ng kabag o hirap sa panunaw. Pagkatapos kumain, guminhawa ang pakiramdam, mainit ang tiyan, at komportable ang bato. Ang pagluluto nito ay napakasimple din. Kailangan lang ninyong hiwain ang tokwa sa square pieces, prito ng bahagya o iwanan ng buo ayon sa gusto ninyo. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango, ilagay ang tinadtad na luyang dilaw o sariwang luyang dilaw na dinurog at haluin ng mabuti upang lumabas ang aroma ng luyang dilaw. Magdagdag ng hiniwang kamatis, lasahan ng magaan, at ilagay ang tokwa upang lutuin sa mahinang apoy. Ang kamatis ay maglalabas ng tubig at ang luyang dilaw ay sasakop sa tokwa. Ang lutuin ay magiging bahagyang makapal, mainit ang aroma at napakadaling kainin. Kung gusto ninyong maging mas mabuti para sa tiyan at mas madaling masipsip, maaari kayong magdagdag ng ilang butil ng paminta o isang maliit na hiwa ng luya. Maraming kababayan pagkatapos mapanatili ang pagkain na ito ng 3 hanggang 4 na beses linggo-linggo, ang sabi sa akin na nabawasan ang kanilang pananakit ng katawan, mas lumiwanag ang balat, mas malinaw ang ihi, at mas mahimbing ang tulog sa gabi. Hindi iyon nagkataon, kundi ang pinagsama-samang epekto ng anti-inflammatory, paglilinis ng daluyan ng dugo, at pagbaba ng pasanin sa bato. Ang simpleng lutuin na ito ang siyang malaking sorpresa na hindi inaasahan ng marami. Ika-6 na paraan, tokwa at kalabasa. Mga kababayan, ang ika-5 pagkain na gusto kong ibahagi ngayon ay may ibang kulay. Kung ang mga naunang pagkain ay mas pabor sa pagpapalamig, paglilinis, at pagbaba ng presyon sa bato, ang tokwa na may kalabasa naman ay parang isang mainit na dosis ng enerhiya upang mapuno ang katawan na naubusan pagkatapos ng maraming taon ng paglaban sa sakit. Maraming may stage 2 at stage 3 kidney failure ang madalas na nagrereklamo na wala na silang lakas. Nanghihina ang katawan, nahihilo kapag tumatayo, hindi mahimbing ang tulog, hindi masarap kumain, pagkagising sa umaga, parang hindi nakapahinga. Ang mga senyales na ito ay hindi lamang dahil sa mahinang bato, kundi dahil din sa kakulangan ng sustansiya, kakulangan ng enerhiya, at kakulangan ng suporta mula sa mga pagkaing mainit at malusog na nagbibigay sustansiya sa dugo at enerhiya. At ang kalabasa ay isa sa mga pagkaing iyon. Ang kalabasa ay itinuturing sa tradisyonal na medisina bilang pagkain ng paggaling. Ito ay malambot, natural na matamis, mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, na malakas na sumusuporta sa bato na araw-araw ay nasa ilalim ng presyon. At ang kapansin-pansin ay ang kalabasa ay naglalaman ng malusog na starch na dahan-dahang nasisipsip, hindi nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo tulad ng maraming ibang gulay. Ang dami ng starch na ito ay nakakatulong sa mga matatanda na maiwasan ang pagbaba ng asukal sa dugo, panginginig ng kamay, at pagkapagod, lalo na sa mga matagal nang nagpapagamot na nagiging sanhi ng paghina ng kanilang lakas. Kapag pinagsama sa tokwa, isang pinagmulan ng malinis, mababa sa purine, at madaling tunawin na protina ng halaman, ang kalabasa at tokwa ay nagiging isang uri ng pagkain na nagpapagaling ng tunay magaan sa bato, ngunit nagbibigay ng malalim na sustansiya sa katawan. Ang dahilan kung bakit ang pagkain na ito ay lalong angkop para sa mga may sakit sa bato ay ang epekto ng kalabasa sa digestive system. Ang kalabasa ay mayaman sa soluble fiber,
kaya nakakatulong ito sa bituka na gumana ng maayos at mabawasan ang constipation. Isang problema na madalas na nararanasan ng maraming may mahinang bato dahil sa pag-inom ng gamot, kakulangan ng gulay sa pagkain, o pagpapanatili ng tubig sa katawan. Kapag malinis ang bituka, mas kaunti ang lason na naiipon, nababawasan ang pasanin ng bato, at may pagkakataon na bumaba ang creatinine. At dahil dito, mas mahimbing ang tulog ng katawan, mas masarap kumain, at mas maliwanag ang isip. Hindi iilan ang nagsabi na pagkatapos kumain ng kalabasa at tokwa ng humigit kumulang 3 beses sa isang linggo, nabawasan ang kanilang pagkapagod, hindi na nahihilo sa umaga, at mas madali na silang makatulog sa tanghali. Ang mga pagbabagong ito ay hindi aksidente, kundi natural na reaksyon ng katawan kapag binibigyan ito ng tamang nutrisyon. Ang pagkain na ito ay nakakatulong din na dahan-dahang mapuno ang dugo dahil sa dami ng plant-based iron sa kalabasa. Ang sinumang madalas na nanlalamig ang kamay at paa o pagod sa hapon, ang pagkain na ito ay magpaparamdam sa katawan na unti-unting umiinit, mas sariwa ang balat, hindi na kulay abo at pagod ang mukha tulad ng dati. Ang paraan ng pagluluto ng pagkain na ito ay napakasimple din, angkop para sa mga matatanda o sa mga abala. Kailangan lang ninyong hiwain ang kalabasa sa maliliit na piraso, lutuin sa tubig hanggang lumambot. Ilagay ang malambot na tokwa o puting tokwa. Lutuin ng ilang minuto pa upang maghalo ang lasa at lasahan ng magaan. Ang pagkain na ito ay hindi kailangan ng masyadong maraming pampalasa dahil ang kalabasa ay natural ng matamis. Kung gusto ninyong maging mainit ang aroma ng pagkain, maaari kayong magdagdag ng ilang maliit na hiwa ng luya na nakakatulong sa panunaw at pinapanatili ang tiyan na mainit na nakakapagpahimbing ng tulog sa gabi. Ang isang mahalagang bagay ay ang pagkain na ito ay dapat kainin sa gabi o hapon dahil nakakatulong ito sa katawan na makapagpahinga, mabawasan ang pag-aalala, at bahagyang bumaba ang nerve rate mga salik na madaling maaapektuhan ng mga may sakit sa bato. Kumain ng isang mangkok ng sabaw ng kalabasa at tokwa bago mag-alas 7 ng gabi, guminhawa ang katawan, panatag ang isip, makapagpapahinga ang bato, at ang tulog ay darating ng natural tulad ng isang malamig na hangin. Mga kababayan, minsan iniisip natin na para maging malusog, kailangan nating gumamit ng isang bagay na napaka-espesyal, napakamahal, ngunit lumalabas na ang mga simpleng pagkain ang nagbibigay sustansiya sa atin araw-araw. Ang kalabasa at tokwa ay parehong mura, pamilyar na sangkap, ngunit kapag pinagsama ng tama, nagiging mga pagkain sila na nagbibigay sustansiya mula sa loob hanggang labas, mula sa bato, atay, bituka hanggang sa isip. Ikapitong paraan, tokwa at oyster mushroom, ang malinis na protina na nagpapahinga sa bato at nagpapagaan sa bawat sel. Mga kababayan, ang ika-6 na pagkain ngayon ay nagbibigay ng pakiramdam na pamilyar ngunit kakaiba. Dahil ang mga sangkap ay alam ng lahat, ngunit kapag pinagsama, lumilikha sila ng malakas na epekto na nakakagulat sa marami. Iyan ang tokwa na may oyster mushroom, isang pagkain na madalas kong tinatawag na doble malinis na protina, isang uri ng nutrisyon na parehong malinis, magaan, at ganap na ligtas para sa mga may mahinang bato. Ang dahilan kung bakit espesyal ang pagkain na ito ay nasa oyster mushroom mismo. Ang oyster mushroom ay isa sa mga pinakamababang purine na kabute, ibig sabihin kapag kinain sa katawan, hindi ito lumilikha ng maraming nitrogen waste na nagpapahirap sa bato na i-filter. Para sa mga may mataas na creatinine at bumababa ang glomerular filtration rate, ang pagbaba ng purine ay parang pagbaba ng kalahati ng pasanin sa bato. Ang tokwa ay isa ring grupo ng malinis na protina ng halaman. Kapag kasama ng oyster mushroom, ang dalawang sangkap na ito
ay bumubuo ng isang pares ng malusog na protina na lubos na gusto ng bato. Dahil hindi ito nagiging sanhi ng pagbara, hindi nagiging sanhi ng pagkapal ng dugo, at hindi nagpapataas ng presyon sa glomeruli. Maraming kababayan, pagkatapos kumain ng pagkain na ito ng ilang beses, ang sabi sa akin na mas magaan ang kanilang katawan, mas komportable ang tiyan, at mas mahimbing ang tulog sa gabi. Iyan ang pinagsama-samang epekto ng doble malinis na protina. Hindi lamang nagbibigay sustansiya sa katawan ng sapat kundi nakakatulong din sa bato na makapagpahinga ng tunay at hindi mapipilitan tulad ng kapag kumakain ng labis na karne, lamang loob o maalat na pagkain. Ang oyster mushroom ay naglalaman din ng beta-glucan, isang active ingredient na nakakatulong na palakasin ang resistensya, linisin ang dugo at bawasan ang pamamaga. Ito ay napakahalaga para sa mga may mahinang bato, dahil ang matagal na tahimik na pamamaga ang siyang dahilan kung bakit tumataas ang creatinine buwan-buwan. Taon-taon, kapag bumaba ang pamamaga, mas malinaw ang daloy ng dugo sa bato, mas napoprotektahan ang mga filtering cells sa bato. Ito rin ang dahilan kung bakit napakagusto ng mga Hapon at Koreano sa oyster mushroom sa kanilang mga pagkain para sa paggaling ng kalusugan ng mga matatanda. Isang bagay na nagpapagana sa pagkain na ito na maging high-end ngunit mura ay ang lasa at pakiramdam kapag kumakain. Ang oyster mushroom ay may natural na crispiness, tamis at aroma. Kapag niluto kasama ng malambot na tokwa, lumilikha ito ng pagkakatugma na hindi maibibigay ng maraming karne. Kahit mura ang mga sangkap, ang pagkain ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging pinong at magaan tulad ng mga high-end na pagkain sa mga nursing home sa Japan. Ang paraan ng pagluluto ng pagkain na ito ay napakasimple. Kailangan lang ninyong hugasan ng mabuti ang mushroom at hiwain sa tamang laki. Maghanda ng 80,100 gramo ng puting tokwa o malambot na tokwa ayon sa gusto ninyo. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango. Ilagay ang mushroom at igisa ng bahagya upang lumabas ang lasa ng mushroom. Pagkatapos ay magdagdag ng tubig, lasahan ng magaan at ilagay ang tokwa at lutuin. Maaaring sabaw o gisa, ngunit para sa pinakamagaan na epekto sa bato, inirerekomenda ko ang pagluluto ng sabaw na parehong madaling kainin at madaling tunawin. Ang pagkain na ito ay angkop para sa tanghalian o hapunan, para sa mga nasa yugto ng mabilis na pagtaas ng creatinine o sa mga pagod sa dialysis. Ang pagkain na ito ay parang isang magaan na mangkok ng sustansiya na nakakatulong sa katawan na unti-unting gumaling nang walang anumang pasanin. Ngayon, lilipat tayo sa ikawalong paraan. Ikawalong paraan, tokwa at karot. Isang pagkain na malakas sa pagpapanumbalik ng paningin, sirkulasyon, at nakakatulong sa paglaban sa aging ng renal vessels. Isang pagkain na siguradong ikagugulat ninyo. Mga kababayan, ang ika-6 na pagkain ngayon ay isang bagay na tuwing babanggitin ko, naaalala ko ang sinabi ng isang 70 taong gulang na ginang, "Dok, sa edad ko, umaasa lang ako na luminaw ang mata ko, lumakas ang puso ko, at mabawasan ang pagkapagod ng bato ko. Masaya na ako." At totoo nga, sa edad ninyo, ang pinakamahalaga ay hindi ang komplikadong pagkain, kundi ang mga nakakatulong sa katawan na gumana ng maayos, malinis ang daluyan ng dugo, at maliwanag ang isip. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ko ang tokwa na may karot. Isang napakasimpleng kombinasyon, ngunit nagtatago ng isang kayamanan ng nutrisyon na nakakatulong sa bato at mga daluyan ng dugo na masuportahan araw-araw. Ang karot ay matagal nang itinuturing na kaibigan ng mata. Dahil mayaman sa beta-carotene, isang sangkap na nagiging vitamin A na nakakatulong sa paglinaw ng mata.
Ngunit ang mas mahalaga para sa mga may mahinang bato ay ang karot ay may kakayahang mabawasan ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay sustansiya sa bato. Kapag nagkaroon ng pamamaga sa mga daluyan na ito, nasisikipan ang bato, hindi maayos ang pag-filter, at tumataas ang creatinine. Kapag malinis ang daluyan, nakakhinga ang bato, bumubuti ang function. Ang beta-carotene ay gumagana tulad ng isang antioxidant shield na nakakatulong na protektahan ang mga mahinang filtering cells. Kapag pinagsama ang karot sa tokwa, isang pinagmulan ng malinis, magaan na protina ng halaman, ang pagkain na ito ay nagiging isang bright and clean duo. Nililinis ng karot ang mga inflammatory roots, habang ang tokwa ay hindi lumilikha ng dagdag na waste product na nagpapababa ng pasanin sa bato. Para sa mga madalas na umiihi sa gabi, hindi regular ang presyon ng dugo, at pagod na pagod sa hapon, ang pagkain na ito ay nakakatulong sa katawan na dahan-dahang maging matatag pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagpapanatili. May isang bagay na hindi alam ng marami, ang karot ay naglalaman din ng pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong na patatagin ang antas ng asukal sa dugo at linisin ang lason sa bituka. Malinis ang bituka, malinis ang dugo. Kapag malinis ang dugo, mas magaan ang trabaho ng bato. Maraming kababayan, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkain na ito, ang sabi sa akin na mas lumiwanag ang kanilang balat, nabawasan ang pagkapagod, at mas alerto ang kanilang isip. Iyan ang domino effect kapag tinutulungan ng tama ang bato. Ang paraan ng pagluluto ay napakasimple din. Kailangan lang ninyong balatan ang isang karot, hiwain ng manipis o gawing bulaklak para maging maganda. Maghanda ng 89 gramo ng tokwa, hiwain sa maliliit na square pieces. Prituhin ng bahagya ang sibuyas hanggang sa bango. Ilagay ang karot at igisa ng bahagya upang lumabas ang tamis ng karot. Pagkatapos ay magdagdag ng tubig at lutuin hanggang lumambot ang karot. Sa huli, ilagay ang tokwa. Lasahan ng magaan at patayin ang apoy. Ang pagkain na ito ay pinakamasarap kapag mainit. Ang natural na tamis mula sa karot na hinaluan ng lambot ng tokwa ay lumilikha ng isang malinis at kaaya-ayang pakiramdam. Kung madalas kayong may bahagyang pananakit ng ulo, pakiramdam ng tunog sa tenga, pagkahilo dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo sa utak, makakaramdam din kayo ng ginhawa pagkatapos kumain ng pagkain na ito ng ilang beses. Dahil ang karot ay nakakatulong na maging mas flexible ang mga daluyan ng dugo, mas mahusay ang sirkulasyon at mas mahimbing din ang tulog. Para sa mga may mahinang bato, ang isang mahimbing na tulog sa gabi ay isang napakalaking regalo na. Ngayon, inaanyayahan ko kayong pumunta sa ikasyam na paraan. Ikasiyam na paraan, tokwa at talbos ng kamote, sweet potato tops, isang natural na panlinis na nakakatulong sa pagpapalamig ng atay, paglilinis ng bituka, pagbaba ng pamamaga, at pagtatag ng creatinine sa isang magaan at ligtas na paraan. Magugulat kayo, mga kababayan, ang ikapitong pagkain na gusto kong ibahagi ngayon ay isang pagkain na kinakain ng maraming matatanda mula pa noong bata pa sila, ngunit kakaunti ang nakakaalam na mayroon itong kahanga-hangang kapangyarihan para sa bato. Tokwa na may talbos ng kamote. Ang pagkain na ito ay napakasimple kaya minsan ay napapabayaan, ngunit ang pagiging simple nito ang nagtatago ng malaking halaga. Iyon ay ang kakayahan nitong sumuporta sa dahan-dahang paglabas ng dumi, pagbaba ng pamamaga, pagpapalamig ng atay, at pagtulong sa creatinine na maging matatag sa napakagandang paraan. Ang talbos ng kamote ay matagal nang itinuturing ng mga Filipino bilang isang malinis na gulay dahil sa kakayahan nitong magpalamig, mag-detox, mabawasan ang init sa atay, at mag-regulate ng sirkulasyon.
Ngunit ang hindi gaanong alam ay ang talbos ng kamote ay mayroon ding bahagyang diuretic property na nakakatulong sa katawan na ilabas ang sobrang tubig na naiipon sa tissue. Para sa mga madalas na namamaga ang binti, namamaga ang talukap ng mata, o mabigat ang pakiramdam sa umaga, iyan ang senyales na ang bato ay overloaded. Kapag nakakatulong ang talbos ng kamote sa katawan na ilabas ang sobrang tubig na ito, ang bato ay parang nakakhinga ulit, bumababa ang presyon, mas magaan ang proseso ng pag-filter. Kapag pinagsama sa tokwa, isang pinagmulan ng malinis na protina ng halaman, ang talbos ng kamote at tokwa ay nagiging isang green, healthy, light na pagkain. Berde para sa paglilinis, malusog para sa proteksyon, at magaan upang hindi na mapilitan ang bato. Sa edad ninyo, ang pinakamahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang kumain ng tamang pagkain upang ang katawan ay gumana ng maayos, hindi nag-iipon ng lason, hindi nag-iipon ng tubig, at walang tahimik na pamamaga. Ang talbos ng kamote ay naglalaman din ng natural na vitamin C na nakakatulong na palakasin ang resistensya at protektahan ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Malusog ang daluyan ng dugo, malusog ang bato. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang vitamin C mula sa halaman ay mas madaling masipsip, mas ligtas, at nagbibigay ng napakagandang anti-inflammatory effect. Ang isang mangkok ng sabaw ng talbos ng kamote at tokwa ay hindi lamang sumusuporta sa bato kundi nagbibigay din ng sustansiya sa immune system na nakakatulong sa inyong kumain ng masarap, matulog ng mahimbing, at maging masigla ang isip. Nakilala ko minsan ang isang ginang sa Binyang. Sinabi niya na sa 3 pagkain lang ng sabaw ng talbos ng kamote at tokwa bawat linggo, pagkatapos ng 1 buwan, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nabawasan ang pamamaga ng bukong-bukong, madali na siyang makalakad at mas mahimbing na ang tulog. Simple lang pakinggan ngunit iyan ang resulta ng pagpili ng tamang uri ng gulay, tamang katangian, tamang oras, at lalo na ang pagpili ng pagkain na nababagay sa mga may mahinang bato. Ang paraan ng pagluluto ng pagkain na ito ay napakagaan. Kailangan lang ninyong bahagyang durugin ang talbos ng kamote upang lumabas ang natural na tamis nito. Pakuluan ang tubig, ilagay muna ang gulay dahil kailangan nito ng oras upang maluto ng pantay. Pagkatapos ay ilagay ang 81,100 gramo ng tokwa na hiwa-hiwa, lasahan ng napakagaan, gumamit lang ng kaunting asin o bahagyang toyo. Ang pagkain na ito ay hindi dapat lasahan ng matapang dahil mawawala ang epekto nitong magpagaan sa bato na siyang pinakamalaking halaga nito. Kainin sa tanghalian o hapunan. Ngunit kung madalas kayong namamaga ang binti o mabigat ang ulo sa umaga, dapat kainin ang pagkain na ito sa hapunan upang mabawasan ang presyon sa bato bago matulog. Sa gabing iyon, makikita ninyo na mas magaan ang inyong tulog, hindi na mabigat ang pakiramdam tulad ng dati. Ngayon, dadalhin ko kayo sa ika-10 paraan. Ika-10 paraan, tokwa at alugbati, isang sabaw, na nakakatulong sa paglilinis ng bituka, pagpapalamig ng dugo, pagpapababa ng pamamaga, lalo na angkop para sa mga madalas na may constipation, mainit ang atay o kaunti ang ihi. Ito ay isang pagkain na habang kinakain, mas guminhawa ang katawan. Magugulat kayo, mga kababayan. Ang huling pagkain sa ating paglalakbay ngayon ay isang pagkain na madalas kong tinatawag na sabaw na nagbubukas ng daan. Dahil nakakatulong ito sa katawan na maging malinis mula sa bituka, magaan mula sa atay, malamig mula sa dugo, at kalmado mula sa bato. Iyan ang pagsasama ng tokwa at alugbati. Isang simpleng sabaw ngunit ang epekto ay lumampas sa pagiging simple nito. Ang alugbati ay matagal nang kilala bilang isang gulay na madulas, malamig, at malinis.
Ang natural na mucus sa alugbati ay nakakatulong sa peristalsis ng bituka na gumana ng maayos, nababawasan ang constipation. Isang problema na madalas na nararanasan ng mga may mahinang bato dahil sa pag-inom ng gamot, kakulangan ng gulay sa pagkain, o kawalan ng balanse ng fluid sa katawan. Kapag malinis ang bituka, hindi naiipon ang lason, nababawasan din ang presyon sa bato na kailangang iproseso. Dahil dito, maraming kababayan, pagkatapos mapanatili ang pagkain na ito sa loob ng ilang panahon, ang nakakaramdam ng magaan ang tiyan, magaan ang katawan, at mas mahimbing din ang tulog. Ang mas espesyal pa ay ang alugbati ay may kakayahang magpalamig sa dugo, nababawasan ang bahagyang pamamaga sa katawan. Mga uri ng pamamaga na madalas na hindi napapansin ng mga may mahinang bato, ngunit nagiging sanhi ng unti-unting pagtaas ng creatinine. Ang alugbati ay nakakatulong na mabawasan ang init mula sa loob, parang pinapatay ang mga tahimik na uling sa katawan. Kapag bumaba ang init, hindi na mapilitan ang bato na balansehin ang fluid, kaya mas maayos ang paggana nito, mas kaunti ang overload sa gabi. Kapag pinagsama ang alugbati sa tokwa, isang pinagmulan ng malinis na protina ng halaman na hindi nagpapataas ng purine, ang sabaw na ito ay nagiging isang magaan na preno para sa bato, parehong sumusuporta sa panunaw, nakakatulong sa paglilinis ng dugo, at nakakatulong sa bato na makapagpahinga. Para sa mga matatanda, lalo na ang mga madalas na umiihi ng kaunti, mahirap umihi, mainit ang pakiramdam, at nahihirapan matulog dahil sa pangangati, ang pagkain na ito ay napakaangkop. Naaalala ko ang kwento ng isang ginang sa Nueva Ecija. Araw-araw siyang kumakain ng sabaw ng alugbati at tokwa, madali siyang dumumi, magaan ang tiyan, at mas mahimbing din ang tulog sa gabi, parang nabuksan ang daan ng kanyang katawan. Simple lang pakinggan, ngunit iyan ang natural na reaksyon kapag ang katawan ay napalaya mula sa matagal na pagbara. Ang paraan ng pagluluto ng pagkain na ito ay napakagaan din, kailangan lang ninyong balatan ng alugbati, hugasan ng mabuti at patuyuin. Hiwain ang 80,100 gramo ng tokwa sa maliliit na piraso. Pakuluan ang tubig, ilagay muna ang alugbati. Kapag ang gulay ay nagsimula ng maging dark green, ilagay ang tokwa. Lasahan ng napakagaan. Ang pagkain na ito ay hindi kailangang lutuin ng matagal dahil madaling lumambot ang alugbati at kung sobrang tagal lutuin, mawawalan ng sustansiya. Kainin ng mainit upang maramdaman ng buo ang pagiging madulas, malamig at malusog ng gulay. Ang sabaw ng alugbati at tokwa ay napakaangkop para sa hapunan. Lalo na sa hapunan ng mga madalas na may kabag, mainit ang atay, o madalas na umiihi sa gabi. Kapag ang katawan ay hindi na mainit at barado, ang bato ay dahan-dahang makakatulog kasama ninyo. Mga kababayan, hanggang dito, napagdaanan na natin ang 8 pagkain. Bawat pagkain ay isang maliit na pinto na nagbubukas ng daan para sa bato na makapagpahinga, malinis, at mapuno ng sustansiya sa pinakagandang paraan. Ngayon, kung gusto ninyo, isusulat ko ang bahagi ng paalala kung sino ang hindi dapat kumain, tamang paraan ng paggamit sa gintong oras para sa bawat pagkain upang magamit ninyo ng ligtas at epektibo. Mga kababayan, ang 10 tokwa na ibinahagi ko ay magiging epektibo lamang kapag alam nating gamitin ng tama. Dahil sa mga may mahinang bato, stage 2, stage 3, kidney failure, bawat subo, bawat timpla, bawat oras sa isang araw ay maaaring magpagaan o magpabigat sa bato. Sasabihin ko ng totoo, maraming kababayan ang gumagamit ng tamang pagkain ngunit mali ang oras o dami kaya kalahati lang ang epekto. Kaya, napakahalaga ng bahaging ito upang maunawaan ninyo kung paano pangalagaan ang bato nang hindi sinasadyang pinapagod ito. Ang unang bagay na kailangan ninyong tandaan
ay ang kumain ng magaan. Ang asin ang numero 1 kalaban ng bato dahil ang asin ay nagdadala ng tubig. Ang tubig ay nagdadala ng filtration pressure. Kailangan lang ninyong lasahan ng napakagaan upang ang natural na tamis mula sa gulay, mula sa mushroom, mula sa kalabasa, mula sa patola ang siyang magpatamis sa pagkain. Huwag matakot na maging magaan ang lasa dahil ang pagiging magaan ang siyang nakakatulong sa bato na huminga. Maraming nagsabi sa akin na sa pagbaba lamang ng kalahating kutsara ng asin, malinaw na nabawasan ang pamamaga sa umaga. Iyan ang senyales na nagpapasalamat ang bato sa inyo. Ang pangalawang bagay ay huwag masyadong magprito ng maraming mantika. Maganda tingnan ang piniritong tokwa, ngunit ang mantika na iyon ay nagpapabigat sa bato at madaling magdulot ng heartburn, pamamaga ng tiyan. Kung mahilig kayong kumain ng pritong tokwa, prito ng mabilis at patuyuin ng husto ang mantika. O mas mabuti, gumamit ng air fryer. Para sa mga may mahinang bato, ang steamed, sabaw o light stewed dishes pa rin ang pinakaligtas na pagpipilian. Ang ikatlo ay ang gintong oras para kumain ng tokwa. Iminumungkahi ko na gamitin ninyo ito sa tanghalian o hapunan bago mag-alas 7. Ang tanghalian ang oras kung kailan pinakamahusay ang panunaw ng katawan. May 5,006 na oras ang bato upang magproseso ng magaan. Ang pagkain ng maaga sa gabi ay nakakatulong sa bato na tapusin ang trabaho nito sa tamang oras upang maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Huwag kumain malapit sa oras ng tulog dahil ang mabigat na panunaw ay magpapahirap sa bato at mas hindi rin magiging mahimbing ang tulog. Isa pang paalala ay huwag kumain ng sobra sa isang araw. Para sa mga normal na tao ay maaaring kumain ng malaya, ngunit para sa mga may mahinang bato, dapat lamang na kumain ng humigit kumulang 150 gramo ng tokwa bawat araw. Ang pagkain ng katamtaman ay hindi lamang nakakatulong sa bato na makapagpahinga, kundi nakakatulong din sa katawan na masipsip ng pantay, hindi ma-overload ng protina kahit pa ito ay protina ng halaman. Kung mayroon kayong thyroid disease, iwasan ang pagkain ng labis na tokwa na may nori seaweed. Kung kayo ay may diarrhea o malamig ang tiyan, bawasan ang mga pagkaing napakalamig tulad ng alugbati o pechay sa gabi. Ang bawat pagkain ay may sariling katangian. Pakinggan ang inyong katawan at malalaman ninyo kung aling pagkain ang pinakaangkop. Ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagpapanatili. Hindi kailangan na araw-araw ay kumain ng 8 pagkain. Kailangan lang ninyong magpalit-palit. Ngayon, sabaw ng patola at tokwa, bukas, kalabasa at tokwa, sa ibang araw, mushroom, luyang dilaw, at gulay. Sa pagpapalit-palit ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, napakabuti na ang pag-aalaga sa bato, at kapag magaan ang bato, natural na mas mahimbing ang tulog, mas malinaw ang ihi, nabawasan ang pamamaga, at mas kaunti ang pagkapagod. Mga kababayan, ang pag-aalaga sa bato ay hindi bagay na nangyayari sa isang araw o 2. Ito ay isang paglalakbay ng pasensya, ng pagpili ng tamang pagkain, tamang paraan ng pagkain, at tamang ritmo ng buhay. Ngunit sa paggawa lamang ng maliliit na hakbang, tutugon ang katawan sa pamamagitan ng magaan ngunit malinaw na pagbabago. Paggising sa umaga ay hindi na mabigat ang ulo, madaling makalakad, mahimbing ang tulog, panatag ang isip. Mga kababayan, hanggang dito na nagtatapos ang paglalakbay ng 8 pagkain na nagpapalusog sa bato. Ngunit ang nananatili sa aking puso ay hindi lamang ang mga recipe, mas mahalaga pa ay ang pakiramdam ng ginhawa, pag-asa, at pagiging proactive na gusto kong ipadala sa bawat isa sa inyo na pagod sa sakit sa bato, sa madalas na pag-ihi sa gabi, sa creatinine na patuloy na tumataas, sa mga tahimik na pag-aalala na hindi alam kung kanino ibabahagi. Naiintindihan ko na kapag lampas na sa edad na 50-60, hindi na tulad ng dati ang kalusugan.
Bawat pagkain ay kailangang pag-isipan, bawat gamot ay kailangang suriin. Ang isang gabing walang tulog ay sapat na upang mapagod sa buong araw. Ngunit dahil dito, ang mga simpleng pagkain na malusog tulad ng tokwa ang siyang nagiging pinakamahalagang kasama ng bato. Hindi maingay, hindi komplikado, dahan-dahang nagbibigay sustansiya sa katawan. Huwag ninyong isipin na para maging malusog, kailangan ng malalaking bagay. Minsan, sa isang mainit na mangkok ng sabaw, isang mainit na lutuin, isang mangkok ng gulay, nakakapagpahinga na ang bato, nakakahinga ang katawan, at mas panatag ang isip. Ang kalusugan ay itinatayo mula sa mga simpleng bagay na tulad nito. Kung ngayon ay pipiliin ninyo ang tamang pagkain, bukas ay mas magaan na ang bato. Sa susunod na linggo, mas mahimbing na ang tulog. Sa susunod na buwan, mas matatag na ang creatinine. Ang paggaling ay palaging dumarating sa maliliit na hakbang, ngunit may pagtitiyaga. Palagi kong pinaniniwalaan na sa bawat isa sa inyo ay may tahimik na lakas. Kahit na pinapagod kayo ng sakit, kahit na pinapabagal kayo ng edad, ang katawan ay palaging may kakayahang gumaling kung gagamitin natin ito ng may kabaitan. Ang tokwa ay bahagi lamang ng paglalakbay na iyon, ngunit sapat na bahagi upang magbukas ng daan. Simula ngayon, sa pagkain lang ng dahan-dahan, paglasa ng magaan, at pagpili ng malusog na pagkain, dahan-dahang babalik ang ritmo ng bato, at kapag kalmado ang bato, kalmado ang puso. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento. Magsisimula ako ngayon upang magtulungan tayo sa landas ng malusog at payapang buhay. Naway maging mas magaan, mas payapa, at mas masaya kayo araw-araw. Ang kalusugan ay hindi salamangka, ang kalusugan ay gantimpala para sa mga marunong magmahal sa kanilang sarili.